Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Jonas Gabani mula sa CRC Chess, Capitol Hills Executive Subdivision, Tres Martires, Cavite. Nandito po tayo muli upang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos mula po sa aklat ng Deuteronomy, Kabanata 18, talata 15 hanggang 19, na ang title, The Promise of a True Prophet to Come. Pero bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa araw-araw sa iyong biyaya na pinagkakaloob sa amin. Pagamat kami ay nakakaranas ng panghihina at mga pagsusubok sa buhay, pero nariyan ka, Panginoon, para kami ay palakasin, samahan at gabayan sa bawat paglakad namin, Panginoon. Kaya sa araw-araw na aming paggising ay araw-araw din naman namin pinakikinggan ang iyong salita mula po sa tinapay mula sa langit. Kaya salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat makikinig, ang bawat isa, pati na rin ang iyong lingkod. Maraming po salamat. Ito po ang aking samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay ating babasahin ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umaga. Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 19 mula po sa New International Version. Verse 15, The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. Verse 16, For this is what you asked of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly, when you said, Let us not hear the voice of the Lord our God, nor see this great fire anymore, or we will die. Verse 17, The Lord said to me, What they say is good. Verse 18, I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. Last verse 19, I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ngayon ay tutungo sa ating pag-aaral. Deuteronomy 18:15 to 19 is a passage where Moses speaks to the Israelites about a future prophet like himself. It pertains to Jesus, our Lord and our Messiah. God promises to raise up a prophet from among the Israelites similar to Moses. This prophet will speak God's word and convey his commands to the people. The Israelites are commanded to listen to this prophet as they requested at Mount Horeb. God approves of the people's requests and assures them that he will raise up a prophet. The prophet will speak God's word, and God will hold accountable to those who do not listen to him. This passage is often seen as a messianic prophecy pointing to the coming of Jesus Christ, who is seen as the ultimate fulfillment of this promise. It underscores the importance of listening to and obeying God's messengers, and it highlights God's care in providing guidance to His people. Kaya very obvious na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayang Israel, na magbibigay at magpapadala siya ng isang propeta na kanilang nararapat pakinggan at magiging daan para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lang sila, kundi rin tayong mga lingkod ng Panginoon na kumikilala bilang kanyang mga anak. So salamat sa Panginoon sa talatang ito na ating binasa at pinag-aralan, at ang importansya nito, tayo po ay sumusunod sa itinalaga ng Panginoon na mensahero para tayo po ay mangaligtas at maiahaw ng ating buhay sa masaganang kalooban ng Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala. Kaya salamat sa pagdating ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito, sa kanyang talata na nagpapatotoo na ang ating Panginoong Jesus ang tunay na tagapagligtas, or the Anointed One, or the Messiah. Ngayon po tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat po sa ipinahayag mo sa amin sa umagang ito, at kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng kaliwanagan at pagpapatunay na ang darating na Messiah ay iyong itinalaga. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagsugo, at para kami ay sumunod at makinig sa Kanya. Kaya salamat po, Panginoon.
Pagpalain mo ang programang ito na araw-araw namin pinakikinggan, ang Tinapay Mula sa Langit. Patuloy namin sundan tuwing alas 5:30 ng umaga. Kaya salamat po Panginoon. Pagpalain niyo rin naman po ang ministry, ang multimedia ministry na humahawak sa gawain ito. Kaya sa umagang ito, sa aming pagtatapos, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong biyaya sa araw-araw na pinagkakaloob mo sa amin pagkain o salita ng buhay. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless everyone.